That is a red one! You need to come out right now. What's going on, streamers? Narito na ang breakdown ng pelikulang Venom, Let There Be Carnage. At spoiler warning po sa mga hindi pa nakakapanood, ang mga Easter eggs at interesting details sa pelikulang ito ay aking hahanapin. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Simula ay sa St. Estes Reform School. Base sa Marvel Comics, isa itong paampunan kung saan lumaki si Cletus Kasady at kung saan ito rin ay sinunog bago siya maging Carnage. Dito natin nakilala si Francis Barreson, also known as Shriek, isa sa mga kalaban mula sa Marvel Comics na nakipag-team up kay Carnage. Si Shriek ay may kakayahang gumawa ng sobrang lakas na tunog. Narito si P. Mulligan at siya rin ang nagdala kay Shriek sa Ravencroft, isang kulungan na laman ang mga taong may kakaibang lakas na base rin sa comics. Siyempre, nariyan si Tom Hardy para ganapan si Eddie Brock at siya rin ang nagboses kay Venom. Dating TV investigator si Eddie, ngayon siya isa ng journalist at una niyang trabaho ay interviewin ang serial killer na si Cletus Kasady. Matapos ang investigasyon, si Cletus ay hahatulan ng kamatayan. Makikita natin ang kwarto nila Eddie na sobrang kalat. May makikita tayong ilang M&M's dahil obsessed si Venom sa chocolates. Sinubukan ni Eddie na pakainin niya si Venom ng mga manok para iwasan na niya ang pagpatay ng tao pero hindi ito gumagana. Pinangalanan pa nga ni Venom yung mga manok. Pumunta sila sa tindahan ni Mrs. Cheng na nakita natin sa unang pelikula, kung saan inayos ni Venom ang isang libro na ginawa ni Stanley. Sa usapan nila Eddie at Anne, mapapansin natin ang singsing niya na binigay ni Dan. Sa lungkot ni Eddie, sinubukan ni Venom na siya ay pasayahin sa pamamagitan ng pagluto. I say either. I say either. I say neither, neither, either, neither, neither. Sa sulat ni Cletus kay Eddie, natutunan natin ang ilan sa mga nakalipas na krimen na ginawa ni Cletus, gaya na lang ng pagtulak niya sa kanyang lola, kuryentehin ang sarili niyang nanay, at ito ay naging resulta kung bakit siya binubugbog ng kanyang ama. Dito sa eksenang ito, napikuna si Venom. Kinagat ni Cletus si Eddie, doon niya nakuha ang kanyang kapangyarihan kung saan hinigop niya ang dugo ni Eddie. Sa comics, si Carnage ay nabuo dahil kay Venom at Eddie. Dagdag mo pa ang pagiging mamamatay tao ni Cletus. Kaya, makikinig natin ito. There you are. Death to you, Father. No! Not you, Father. You, Father. Dito nagtalo sila Venom at Eddie. Come out right now. I will let you eat everybody. Promise. I promise. Oh, yeah. Balik tayo kung saan si Cletus ay hahatulan na, pero siya ay naging si Carnage. Si Carnage ay may ilang galamay na may talim. Ginagamit niya rin ito bilang armas. Sa paggala ni Venom, napunta siya sa isang party na akala ng mga tao ay costume ang suot niya. At hanggang sa bawiin na ni Cletus, si Shriek at sila ay tumakas. Samantala, pumunta si Venom sa tindahan ni Mrs. Cheng kung saan doon siya natagpuan ni Anne at Dan. Si Anne ay naging She-Venom muli na nakita natin sa unang pelikula at dito na nagharap sila Venom at Carnage. Natigil ang laban kung saan gustong patayin ni Carnage si Shriek dahil sa ingay na ginagawa niya. Dito natin nalaman na wala naman palang banding na nangyayari sa pagitan ni Cletus at Carnage, hindi tulad ni Venom at Eddie. Sa pamamagitan ni Shriek, naalis si Carnage kay Cletus at kinain ni Venom si Carnage gaya ng nasa comics. At tuluyang nilamon ni Venom ang ulo ni Cletus. At mapapansin natin dito si P. Mulligan na buhay pa at ang mga mata niya ay kumikinang. At siya ay maaaring nagkaroon ng symbiote na ang pangalan ay si Toxin.
At ang post-credit scene kung kailan ikukwento na sana ni Venom ang buhay nila sa kanilang planeta nang biglang sila ay naapektuhan ng spell ni Doctor Strange at sila ay napalipat sa mundo ng MCU. Ano kaya ang masasabi nyo sa pelikulang ito? Comment lang kayo dyan sa baba. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para hindi mo malagpasan ang iba't ibang content tulad nito. I'll see you streamers next time. Oh shit!